Ito ang nakakatakot ng katotohanan patungkol sa kamatayang walang hanggan. Kapag kamatayang walang hanggan ang pinag-uusapan, hindi ito pumapatungkol lamang sa impyerno. Kasi ang impyerno, ito ay lugar. At alam po natin na hindi magandang lugar ang impyerno. Pero pag sinabi kasing kamatayang walang hanggan, ito yung mararanasan ng isang tao doon mismo sa impyerno. Ngayon mga kapatid, yung patungkol sa kamatayang walang hanggan, ito ay biblikal. Yung ating Panginoong Jesucristo mismo yung nagsabi ng patungkol dito. Ito nga po ang sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay papunta sa buhay na walang hanggan. Itong kamatayang walang hanggan mga kapatid, hindi lang ito basta kamatayan. Isipin mo na lang to, kung natatakot ka ngayon sa isang beses lang na kamatayan dito sa ating mundo, papaano pa kaya yung araw-araw na kamatayan o walang tigil na kamatayan doon sa impyerno? Sa impyerno, punong-puno po ito ng kamatayan at hindi nyo po doon masusumpungan ang kahit anong buhay. Ang mararanasan lamang doon ay puro kamatayan, kaparusahan at paghihirap. So doon po sa kamatayang walang hanggan, wala po ditong liwanag, walang pag-asa, walang kapayapaan. Punong-puno po ito ng takot, punong-puno ng pangamba, at punong-puno po doon ng depresyon. Hindi lang po yon, alam naman po natin na sa impyerno, punong-puno po ito ng apoy. Kung naranasan mo ng matalamsikan ng kumukulong mantika o kaya man napaso ka, wala pa yan sa init ng impyerno. Pag napaso ka, sandali lamang yun at mawawala na yung sakit. Pero kapag nasa impyerno ka, habang buhay mong dadalhin yung sakit ng init at yung apoy doon sa impyerno. Actually, yung kaparusahan, kasama po dyan yung spiritual, mental, at kahit po yung ating mga emosyon. Sa impyerno, pag napunta na kayo doon, punong-puno kayo doon ng regret. Ibig sabihin, talagang punong-puno kayo ng pagsisisi doon sa lugar ng impyerno. Wala na po kayong magagawa, hindi na kayo makakabalik sa dati. Kahit gustuhin mo mang bumalik, wala ka nang magagawa. Na kahit paulit-ulit kang magsisi, na kahit paulit-ulit mong hanapin yung Diyos, hindi mo na matatagpuan yung Diyos. Dahil ikaw ay nandun na sa kamatayang walang hanggan. So sa impyerno, dahil ito po ay punong-puno ng kadiliman at wala ngang liwanag doon, sigurado na araw-araw at habang buhay mararanasan mo doon yung takot. Hindi mo alam kung anong parusa yung gagawin sa'yo at hindi mo alam kung anong klaseng kamatayan ang mararanasan mo araw-araw. So iba-iba po yun mga kapatid, walang tigil na kamatayan. Ganun pong katindi yung kamatayang walang hanggan, hindi lang isang beses ang kamatayan. So ngayon mga kapatid, malinaw din naman sa binasa natin kanina, kung merong kamatayang walang hanggan, merong ding buhay na walang hanggan. Bagamat bad news yung una ko sinabi sa inyo na merong kamatayang walang hanggan sa mga makasalanan at hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, makakaiwas ka sa kamatayang walang hanggan. So kung mananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, hindi mo mararanasan yung kamatayang walang hanggan. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.